Okay, so a pleasant day to each and every one of you and welcome to the next set of discussions na meron tayo pagdating kay Science, Technology, and Society for the midterms. So for this discussion, ang pag-uusapan po natin ay ang existence na ng iba't ibang mga civilizations in the Mesoamerican region na malayo dun sa mga napag-usapan natin regarding the existence of the cradles of early sciences. Kung dun sa part ng cradles of early sciences, nag-focus tayo sa Eurasian continent or Asian, then at the same time, European countries or European civilizations. For this discussion, magfo-focus naman tayo sa kung ano nga ba yung naging ambag ng iba't ibang mga civilizations that we can observe in the Mesoamerican region of the world. So, what are the different civilizations that falls under the Mesoamerican civilization? So, collectively, tinatawag po natin or makikita po natin ito into two different sets of civilization. So meron po tayong tinatawag dito na Mesoamerican civilization which includes the Aztec and the Mayan civilization na part po ito ng Mexico and Central America. Habang yung second one naman, we have the existence of the Andean civilization or ito naman po yun nasa western region of the South America. So itong portion po ng Andes which is a mountain range na matatagpuan po natin sa South America, yun naman yung location kung saan nga ba natin matatagpuan yung pangatlong civilization na pag-uusapan natin for our discussion for today. So this is known as the Inca civilization. So ito po tatlong civilizations na to, yung naging widespread during the earlier times before the existence po ng Spanish colonization at kung ano pa nga ba yung iba't ibang mga nag-colonize sa mga civilizations na to. So, these civilizations existed. Sila po yung ilan sa mga civilizations that actually thrived in these particular locations. And titingnan po natin kung ano nga ba yung kanilang naging significance when it comes to science and technology. So meron po tayong iba't ibang mga groups or iba't ibang mga civilizations na nag-exist dito. There is now the group known as the Olmec, Zapotec, Maya, Toltec, and Aztec. All of them occupied the region po ng Mesoamerica. Habang yung sa case naman po ng Inca civilization or the Inca people, ito pong culture naman na to ang nag-prevail sa may Andes. So kung titingnan po natin, marami talaga yung iba't ibang mga civilizations that actually came from this particular region of the world na hindi lang po dapat na mag-focus tayo dun sa kung ano nga ba yung alam natin regarding the existence po ng civilizations in Asia or in Europe lang. Kasi napakaraming cultural significance, napakaraming sabihin na natin na indigenous scientific and technological advancements ang ginawa ng iba't ibang mga civilizations na to. So ilan nga po dun sa mga cultures na yan, even up to now, ito ay na-acquire pa rin, ginagawa pa rin ng iba't ibang mga individuals who are still living in this particular locations in the world. So, some of the cultural traits po na matatagpuan natin dito when it comes to this particular region include the domestication po ng maize or ng mais or ng corn, domestication of beans, avocado, and vanilla. And even yung iba't ibang mga common na architectural styles. Okay? So, when it comes to each one of them, medyo isa-isahin po natin yung mga civilizations na to. So, let's start with the existence po ng Maya civilization. The Maya civilization became one of the oldest and the longest existing po na civilization in Mesoamerica. They started roughly around 1500 BCE or before Common Era up to the 16th century when the Spanish conquistadors arrived to make the location of the Mayan civilization the present-day countries na nandun na sa mismo location na yon. Okay? So, just a brief background lang po regarding the existence po ng mga Mayans. So, yung Mayans po yung, as mentioned earlier, first major civilization in the Mesoamerica and sila po yung isa sa mga pinakaunang nakapag-develop ng very sophisticated na society which includes art, science, architecture, and even writing. So, they were mostly nomadic or sila po ay pag-alagala lang kung saan-saan. But when they started to provide
the essence of agriculture, para yung ginawa na din po ng iba't ibang mga civilizations that we discussed on our previous discussion, ito yung nag-pave ng way para magkaroon sila dito ng iba't ibang mga settlements. And when this particular settlements happen, dito na mas lalo nag-flourish yung kanilang mismong civilization. So meron pong iba't ibang location ang mga Mayans na matatagpuan po natin sa iba't ibang mga present day na countries at this moment. So halimbawa na lang po dito, ang geography ng Mayan civilization can extend up to the parts of Honduras, okay, in Central America. The majority of it can actually be found on Belize, Guatemala, and the modern-day Mexico. So, yung Tikal is actually present po dito sa may area natin when it comes to Guatemala. The Palenque, it is now present in the west, which is located here in Mexico. The Copan, which is present here in Honduras. And yung tinatawag po natin na Chichen Itzal. Okay, it is now present in the Mayan lowlands known as the Yucatan Peninsula. So para po dun sa mga familiar sa inyo dito regarding some history regarding the world, dito po sa Yucatan Peninsula tumama yung asteroid that wiped out the dinosaurs. Okay, according to a lot of meteorologists and some of the evolutionary biologists, they actually found out that in the Yucatan Peninsula, dito po matatagpuan yung mismong crater na to. So, the geography of the Mayan civilization, take note lang hindi po yung asteroid ang dahilan kung bakit na-wipe out ang mga Mayans, but rather, yun po yung, nag-exist po yung asteroid na yon millions of years before the existence po ng civilization, okay? Millions of years bago pa mag-exist ang mga tao. So dito po sa area na to is actually considered po natin as the Yucatan Peninsula. So ito po yung mismong map of the ancient Mayan civilization. Ito pong yellow yung isa sa mga pinaka una, then unti-unti na po ito nag-extend hanggang dito sa part ng Guatemala, Belize, and even Honduras. So yun po yung ilan sa mga locations po na kung saan nga ba natin matatagpuan yung mga settlements of the Maya civilization. So ano nga ba yung mga contributions ng Mayan civilization? So let's start with their contribution when it comes to agriculture. So dahil sa meron niyang iba't ibang mga terrains na nag-exist po pagdating sa Mayan civilization, they actually coped with tough environmental conditions. And nakagawa po sila dito ng mga paraan kung paano nga ba sila makakapag-harvest ng iba't ibang mga pagkain katulad na lamang ng avocados and even maize or yung tawag po natin na mais. So ito po mga materials na to became a huge, or this plants became a huge part ng kanilang mismong currency. So, hindi pa sila gumagamit dito ng metals lang, hindi sila gumagamit dito ng coins lang, but rather they are also utilizing goods. Okay? Isa rin po sila sa mga dahilan kung bakit nga ba nagkaroon tayo dito ng essence of trading of different goods. Kung naalala po ninyo yung concept natin regarding Acapulco in Mexico regarding the barter system, okay? Or yung mismo trade na naging dahilan kung bakit nga ba nakarating yung avocado sa atin is actually because of the exchange po ng iba't ibang mga goods. So, ang mga Mayans, dahil sa nakapag-adopt nga sila pagdating sa iba't ibang mga environmental conditions na to, they also built canals between wetlands para ma-divert yung tubig na mula sa kanilang mga ilog papunta sa mga panibagong farmlands. So, kung naalala po ninyo yung sa Babylonian civilization, it is also adopted po in the Mayan civilization. Okay? But they coexisted na hindi po nila alam yung existence ng isa't isa. Yun po yung magic when it comes to or sabihin na po natin na coincidences when it comes to sciences, and especially sa idea po natin ng technology. Now, other than agriculture, there is also the contributions when it comes to astronomy. So, ang Mayans po, they incorporated their advanced understanding of astronomy in their temples and other religious structures. And ginagamit po nila itong iba't ibang mga temples na to, katulad na lamang po ng pyramid known as the El Castillo or the Castle, which is located po sa Chichen Itzal, which is the Yucatan Peninsula nga po, na ito po yung infamous na temple na napapansin po natin na hindi dapat ito inakit na kung sino-sino man. So, ang location po ng mismong pyramid na to aligns with
the location po ng sun. Actually, yung case po ng Mesoamerican civilization and Andean civilization, kung yung iba't ibang mga civilizations katulad na lamang ng Greek, ng Egyptian, ng Chinese civilization, sila ay nakafocus sa buwan, sila ay nakafocus sa stars. Ito pong mga civilizations na to, ang kanila namang god is the sun. Okay? Kaya po yung sun ang isa sa mga pinakamalaking impluensya nila pagdating do sa creation ng iba't ibang mga structures na related po pagdating sa mga bagay na to. So katulad na nga lang po nitong El Castillo that it follows the movement of the sun or kung saan nga ba matatagpuan ng mismong araw during spring and fall equinoxes. Or yung equinox po, ito yung pagkakataon na pantay yung length ng araw at ng gabi during that specific day. Okay? So, and at the same time, nangyayari po sila during the times of March 21, March 20 or 21, or September 20 or September 21. So, yun po yung mga equinoxes na tinatawag po natin. So, the case of the creation po ng iba't ibang mga astronomical na establishments that were created by the Mesoamerican civilization, tandaan po natin that it is focused to revere or to honor their sabihin natin na greatest god, which is the sun. Okay, so yung araw po yung kanilang greatest sun. Greatest god. Okay? So, bukod po dito sa concept natin ng creation ng iba't ibang mga structure, yun rin po yung naging dahilan kung bakit nga ba nagkaroon tayo dito ng traditions pagdating sa kanilang civilizations. Katulad na nga lang po ng existence ni Kukulkan, which is the Mesoamerican serpent deity, na ito po ay merong relationship ngayon pagdating sa mismong Mayan calendar. Then, kung titingnan po natin itong mismong El Castillo, it is actually a pyramid possessing 4 sides na meron po itong 91 steps. Okay? Kung i-multiply po natin to, it will actually total to a number of 365, the number of days in the Mayan solar year. Na sobrang lapit po dun sa present day na calendar na meron tayo. So, the temple on top was used exclusively by priests who perform sacred rituals at the height that brought them closer to the gods in the sky. So, ito po ay isang templo, okay, na nasa ibabaw at tanging yung mga priests lang po nila ang maaring makapunta dito or maaring magkaroon ng iba't ibang mga activities that are related to the spring and at the same time fall equinoxes or kung kailan nga ba nila kakailanganin na mag-provide dito ng iba't ibang mga let's just simply say na activities, okay, para nga sa kanilang mga gods. Now, ito rin po yung reason kung bakit nga ba nagkaroon ng creation ng iba't ibang klaseng calendar sa mismong Mayan civilization. So, meron po ditong iba't ibang mga cyclical na calendars na ginagamit ang Mayan civilization. Okay? And sinasabi rin po nila na meron ditong iba't ibang mga Mayan animal constellations na matatagpuan po natin sa Paris Codex, or ito na po yung paraan ng kung paano nga ba ginamit ng mga Mayans ang mathematics and at the same time astronomy para magkaroon ng isa sa mga pinaka-accurate na calendar system in human history. So, ito pong mga cyclical na calendars na to include the following. Nandito po yung existence ng Hab, Zolkin, and even the calendar round. So, isa-isahin po natin sila ba? So, ito pong mga calendars na to provide the long count calendar to chronologically date mythical and historical events. So, meron po sila ditong 13 Baktun cycle. Pagdating po dun sa Mayan long calendar that measures 1,872,000 days, 1,872,000 days or 5,125.366 tropical years. So ito po yung longest cycles na makikita po natin sa Mayan calendar system. At ito po yung dahilan kung bakit nga ba nagkaroon ng myth dati during our generation, yung 2012 na sinasabi na that is the end of the world. Kasi yung December 21, 2012, ito yung last day pagdating po dito sa long count calendar ng Mayan civilization. So, people would like to speculate a lot of things in 2012. So, ilan po kami dun sa mga individuals na yun na naghintay ng
probably end of the world, quote-unquote. But it did not happen. So, naging pseudoscience yung context na to kasi nag-jump into conclusion na ay, yung last day sa long count ng Mayan calendar is December 21, 2022. So, ibig sabihin na that's the end of the world. That is not the case. It's already 2024 and yet we're still here. So wala po tayong, or this is not true kapag consider nga po natin yung context na to. Okay? So going back po to the things that we're actually discussing regarding the existence po ng calendars. So isa-isahin po natin sa lawa. So we have the existence po ng Hab calendar. This Hab calendar is a 365 days na calendar that approximates to one solar year. So the Hab is a 19-month calendar and is composed of 18 months made out of 20 days. So ito po ay parallel dun sa kung paano nga ba nagkakaroon ng tinatawag po natin na movement of the actual sun when it comes to their particular week sa tinatawag po natin na Wayeb. So meron po tayo ditong 5-day month na almost the same po as the 5 days or yung iksing araw na available when it comes to February. Okay? So meron po sila ganung mga days or mga months. So that's called the Wayeb. But para saan nga ba itong existence ng Hab calendar na to? So yung Hab calendar po is actually parallel po dun sa kung ano nga ba mga crops ang kanilang mga tinatanim. So it is following the cycle po ng pagtatanim nila ng avocados, ng mais, at ng iba't iba pang mga materials, okay, at ng iba't iba pang mga ingredients. So Hab calendar po ang kalang sinusunod. Habang yung case naman po ng Tzolk'in calendar, the Tzolk'in calendar is now a part po nung tinatawag nila na sacred calendar na nagmamatch po sa 9 cycles of the moon or ito po yung haba naman ng gestation or ng pagbubuntis ng isang babae. So yung Tzolk'in calendar po, they are now utilizing the Tzolk'in calendar with the existence po ng Hab calendar para makabuo na may tinatawag natin na calendar round, which is the third classification po ng kanilang calendar. Pero yung sa Tzolk'in calendar, ang importante lang po natin natandaan dito, it follows the different rituals na ginagawa ng mismong Mayan civilization. Okay? After 9 months, kapareho po ito ng kung ano nga ba yung nangyayari regarding the birth of humans, okay, or gestation po ng humans. So yun po yung kanilang sinusunod during that time. And actually, celebration po for them na kapag nagkakaroon talaga ng panibagong humans na lumalabas po sa mundo. Okay? Kasi nga, just like in modern day, marami din pong individuals na namamatay due to childbirth when it comes to the Mayan civilization. So, celebrate po talaga ang existence ng life. Then lastly, nandito po yung existence ng calendar round. So, ang calendar round naman po, it is now the combination of the Tzolk'in and the Hab calendar, which includes the existence po ng 365 days. So, ito po yung reason kung bakit nga ba naniniwala ang mga Mayans na once ang isang individual ay nakareach ng 52 periods sa Hab calendar or 52 years old at least, siya ay meron ng wisdom ng isang matanda. Okay? For someone to reach 52 years old is actually a great feat pagdating po sa mga Mayans. Okay? Kasi nga hindi lahat ay umaabot ng ganong edad. So they are actually considering yung wisdom nitong mga individuals na to once they reach 52 years old onwards. So calendar round po yung ginagamit nila pagdating sa bagay na ito. So ulitin lang po natin na Hab calendar is for agriculture. Tzolk'in calendar parallel po dun sa gestation of humans. Then, in the case of the calendar round, this is now the combination of the Tzolk'in and the Hab calendars. Okay? So, for the next one, bukod po sa, syempre, bukod sa sciences, there is also the contribution to technology. So, the Mayans actually developed various tools for crops and building elaborate cities using ordinary machineries and tools. So, gumawa po sila dito ng hydraulic systems with sophisticated waterways to supply water to different communities. Then, they also provided and created here looms for weaving cloth or ginagamit na po dito na mga machines para makagawa ng tela.
Then at the same time, they also devise a rainbow of glittery paints na gawa po sa mineral known as mica. Kasi dati yung dyes na ginagamit po natin sa pagkukulay ng mga damit, pagkukulay po ng iba't ibang mga tela, galing po sila sa mga halaman. Then they observe na possible ka rin pala makakuha ng glittery paints mula sa minerals, which is the mineral mica. So yun po yung ginamit ng mga Mayans. Then, they're also some of the first people to produce rubber products na 3,000 years before Charles Goodyear na na-receive yung patent pagdating po sa goma. Kasi meron din po mga rubber trees in the Mayan Peninsula. Then, they also utilize a writing system known as the Mayan hieroglyphics, and they're also skilled mathematicians and created a number system based on the numeral 20. So, they also provide here po some structural mechanics para po sa paggawa ng multi-story buildings. Sila din po ang naka-invento ng blast furnace, katulad na naman po na na-observe ninyo dito, that in the case of the blast furnace, ito yung ginagamit na nila ngayon para makapagluto and at the same time, create other pottery products. So, they also provide preparative strategies to obtain inorganic and organic hybrid materials na ilan na nga rin po ito sa mga discover nilang mga greenish pellets na nanggaling po sa mga ancient plasters na ginagamit nila sa paggawa ng iba't ibang mga structures, katulad na lamang ng El Castillo. Then, ang Mayan currency po na ginagamit nila pagdating sa palitan ng pera, katulad nga po na na-mention ko kanina, ay related po sa pagbabarter ng iba't ibang mga objects, katulad na lamang ng green stone beads, cacao beans, and even copper bells. And yes, chocolate din po ay nanggaling sa kanila. So, in the case of culture and education, so meron po dito iba't ibang mga ways sa kung paano nga ba nakapag-adapt ang mga Mayans. Katulad na lamang po ng there are various ways of recording, katulad na lamang ng mga codices and collection po ng mga hieroglyphics na available sa papel at sa mismong tela. So, katulad nga po na mention ko, they also possess one of the earliest known writing systems, and yung ilang po dun sa mga systems na yun provided the stories or references po sa mga individuals just like Popol Vuh and Chilambalam. So Popol Vuh and Chilambalam is actually some of the origin stories po ng mga Mayans. Okay, so yun po yung ilan dun sa mga kinoconsider nila ng mga individuals sa related sa kanilang culture. Kung meron tayong idea ng malakas, maganda, Ebat, Adan, they have the idea of Popol Vuh and Chilambalam. Then, they also utilized for music rattles, whistles, trumpets, drums, flutes, copper bells, and shells to create music. And they're also the first civilization na sinubject sa labor tax ang kanilang mga laborers. So yung case po natin regarding the Mayan civilization provided us the idea that these things will always exist, hindi lamang po sa European countries, hindi lamang po sa Asian countries, kundi nag-exist din po ito sa ibang bahagi pa ng mundo. Then later on, pag-uusapan po natin other than the Mayan civilization ay yung existence naman po ng Aztec at ng Inca civilization. So, please watch the next video discussion para po doon sa next part ng lesson natin.